Nung nakaraang Sabado ay pinag-aralan natin yung the existence of God. Pangalawa ay pinag-aralan naman natin yung the person of God. At pangatlo, yung the attributes of God. At yung pang-apat, the Trinity of God. Ngayon naman pong pang-apat, ang ating pong pinakahuling pag-aaral ay pag-uusapan po natin the titles and the names of God. So ano po yung mga pangalan ng Diyos at ano ang pangalan ng Diyos? Nawa ang pagkakaloob sa atin ngayong gabi ng mensahe niya ay magbigay linaw sa ating mga kaisipan at sa ating puso na ang Diyos ay tunay at buhay na kumikilos sa ating mga buhay. Sabi nga ng talata sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, sa gabing ito ay ating pag-usapan at pag-aralan, study to show thyself approved unto God, no? At makita natin na tayo po ay may kaalaman sa salita ng Diyos, hindi para pang debate, kundi para mapamuhay natin sa ating pong mga buhay. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa pangalan ng Diyos. Narinig niyo na po ba yung salitang Jehovah? Ngayon, nasa Bible po yung salitang Jehovah. At kung mabasahin po natin sa Isaiah 42 verse 8, ito po ang nakalagay. I am the Lord. Yung Lord po dito ay Jehovah. I am the Lord, Jehovah. That is my name. And my glory will I not give to another, neither my praise to graven images. So hindi po pwedeng ipagpalit ang Diyos na si Jehovah sa mga ginawa lamang ng kamay ng tao na inukit. Ito po yung sinasabi sa talatang yan, mga imahe. Hindi po pwedeng ikumpara ang mga imahe sa Diyos na buhay, sapagkat ang Diyos na buhay, si Jehovah, ay buhay na Diyos, lumalang sa tao, lumalang sa buong mundo. Ngayon, ang buong layo ng talatang ito ay pagpapatunay na siya lamang ang Diyos, subalit nabanggit din sa mga talata na sa lumang tipan, binanggit din po yung isa pang persona, no? Yung isa pang persona, at sino po ba ito? Sa Isaiah 42 verse 6 to 7, ito po ang nalagay, the Lord have called you in righteousness, and I will hold thine hand, and I will keep you and give you for a covenant of the people, for a light of the Gentiles, to open the blind eyes, to bring out the prisoner from the prison, and them that sit in darkness out of the prison house. Ngayon po, ipinakilala sa talatang ito na meron pong isang lalabas na persona na kung saan magbibigay liwanag sa mga hentil, magpapalaya sa mga nakakulong sa kadiliman, at magpapalaya sa kanilang mga bulag na kaisipan at mga puso, dahil binulag ng dyablo ang kanilang mga kaisipan. At yun po ay walang iba na tumutukoy dito, ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Ngayon po, ang tinatalakay po rito ay yung tungkol sa mga hentil. Tayo po ay mga Gentiles. Pag hindi po Hudyo, ang tawag po ay Gentiles. At ang Hudyo po ay hindi katulad sa Gentiles. Ang Gentile po ay mananamba sa mga Diyos-Diyosan. At ang sabi ng Biblia, bibigyan ng liwanag ang mga hentil at bubuksan ng kanilang mga bulag na mga mata at palalayaan sila sa mga pagkakaalipin o pagkakakulong sa kadiliman. Ngayon, sabi sa Isaiah 61 verse 1 to 3, ito po ang patungkol na tinutukoy kay Jesus sa bagong tipan. Sa Isaiah 61 verse 1 to 3, the Spirit of the Lord, or the Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord hath anointed me to preach the good tidings unto the meek. He had sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and opening of the prison to them that are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord, and the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn, to appoint unto them the mount in Zion, to give unto them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, and garment of praise for the spirit of heaviness, that they might be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that He might be glorified. Ang talatang yan na banggit sa Isaiah 61 ay tumutukoy sa bagong tipan patungkol kay Jesus.
At ang sabi rito, nung si Kristo po ay pumasok sa templo, meron po siyang binasang libro patungkol kay Isaiah. At ang binasa ni Jesus na libro sa Isaiah ay tumutukoy sa kanya na binanggit sa Isaiah 61. Saan po natin mababasa yan? Sa Lucas chapter 4 verse 14 to 21. And Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee, and there went out of him through all the region round about. And he taught in their synagogues, being glorified of all. And he came to Nazareth, where he had been brought up, and as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day, and stood up to read. And there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah. Yan po yung binanggit natin sa Isaiah 61. And when he had opened the book, he found the place where it was written. Ito po ang nakasulat. The Spirit of the Lord is upon me. Yan po yung binanggit sa Isaiah 61. No? At ang nagbabasa ng panahon niya sa New Testament ay si Kristo Jesus. The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of the sight of the blind, to set at liberty them that are bruised. Ngayon makikita po natin, sabi sa 19, to preach the acceptable year of the Lord. And he closed the book, and he gave it again to the minister, and sat down, and the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him. Namangha po yung mga tao nung binasa ni Kristo, yung mga talatang binasa niya sa Book of Isaiah, na siyang tumutukoy sa kanya sa lumang tipan sa Isaiah 61. Sa makatuwid po, yung salitang Jehovah, no, ay tumutukoy din po kay Kristo Jesus bilang Diyos. Ngayon, ang salitang Jehovah, ito po ay kinuha sa pangalang Yahweh. No? Yan po ang pangalan ng Diyos. At para po hindi magkasala, no, ang mga tao sa pagbanggit ng pangalang Jehovah, ito po ay pinalitan ng salitang Lord, the capital L-O-R-D. At yun naman pong God, ito naman po yung mula sa salitang Genesis 1:1, yung meaning ng God dito ay yung Elohim. Sa makatuwid, yung salitang Jehovah ay maingat na binabanggit ng mga tao doon sa lumang tipan. Ngayon po, naging palasak na, no, sa bibig ng marami ang salitang ito o ang pangalan ng Diyos. Nakakatakot po sapagkat may hatol po ang sinumang gumagamit ng pangalan ng Diyos ng walang katuturan. Nakita nyo po yung mga tao kapag merong mannerism, na kapag nagkamali, ay Diyos ko po, no? Di ba? Ay Diyos ko po. Huwag nating gamitin yung pangalan ng Diyos sa mga bagay na hindi naman siya included, no? Ibig sabihin, huwag tayong basta gagamit ng salita o pangalan ng Diyos nang kung saan ay para lang lumabas sa bibig natin. 'Di ba? Sasabihin natin, ano ka ba naman? Jesus Mariosep, 'di ba? Gagamitin na lang ganoon 'yun. Ano ka ba naman? Diyos ko naman. 'Di ba? May mga ganun sila expression. Dapat ingatan po natin na kapag ginamit natin ang salitang ito, dapat talagang merong significance na tumutukoy lamang para sa Diyos. Okay po ba? Ngayon, yung salitang Jehovah ay ginamit ng mga Jehovah's Witnesses. Naging common ang salitang Jehovah sa Jehovah's Witnesses, at ang nakalulungkot lamang dito, ginamit nila yung salitang Jehovah, subalit, no, ang mga ginagawa nila, ang ilan sa mga ginagawa nila ay hindi makadiyos. Nakakalungkot isipin na ginamit yung pangalan ng Diyos na Jehovah's Witnesses, samantalang ang buhay ng iba ng mga miyembro ng Jehovah's Witnesses ay malayo sa katotohanan sa sinasabi ng Biblia. So ingatan po natin
Ngayon, pag-uusapan po natin dito yung dalawang bagay sa salitang Jehovah. The significance of the name Jehovah. Pangalawa, the actual implication of the usage of the name Jehovah. Yan lang po yung pag-uusapan po natin. Unahin po natin yung the significance of the name Jehovah. Ang etymological significance. Pag sinabing etymological, ito po yung etymologia, pinagmulan ng salita, ay ang salitang ito ay pag-aaral ng kasaysayan paano nabuo ang salitang ito. Kaya tinawag na etymology, Sa Tagalog ay etymologia. Ang the name, ang salitang Jehovah is a combination of tetragrammaton. Ang ibig sabihin ng tetragrammaton sa Hebrew name of God, ito ay Yahweh, or JHB, victory, and H, and articulated as Yahweh or Jehovah. Nakuha niyo po? So, ibig sabihin, ang salitang Jehovah ay nagmula sa salitang Yahweh. Pangalan po ng Diyos diyan. Na ang vowel ay ginamit din sa kanya yung salitang Adonai. Adonai. Kaya itong salitang ito sa Hebrew ay tunay na nagbigay ng malaking impact. Kaya iingatan po natin ang paggamit ng salitang Jehovah. At para maiwasan po yan, gumamit sila ng kapalit na salita sa salitang Jehovah o Yahweh ng salitang Lord. L-O-R-D. Lord or God. Kaya sa New Testament binanggit, minsan pinagsasama Lord Jesus, Lord God. Kaya ito po ang ginamit nila ngayon sapagkat meron pong consequence, kapag gumamit tayo ng salita ng pangalan ng Diyos na kung saan ay hindi karapat-dapat. Ang sabi sa Leviticus 24 verse 16, and he that blasphemeth the name of the Lord, he shall surely be put to death, and all the congregation shall certainly stone him. Babatuhin po ng mga tao ang mga taong bumabanggit ng pangalan ng Diyos ng walang katuturan hanggang siya po ay mamatay. Kaya kapag merong pong mannerism ang isang tao, ginagamit niya yung pangalan ng Diyos, nadulas lang, ay, Diyos ko po, ay, Diyos ko po. Huwag natin gamitin ang pangalan ng Diyos sa hindi naman karapat-dapat ang Diyos sa mga bagay na yon. Ngayon, ito pong salitang ito na God ay 300 times na ulit sa Bible. Yung salita namang Lord, L-O-R-D, ay nasa 6,000 beses binanggit sa Biblia. Kaya kapag binanggit ang Jehovah, pinalitan na siya ng salitang Lord, o God. Ngayon, ano ang practical significance nito? Yung salitang Jehovah. Itong salitang ito ay malinaw na nagbigay sa atin ng malaking pag-iingat. Kaya kailangan maingat po tayo pag binanggit natin ang pangalan ng Diyos. At dito po sa Exodus chapter 6 verse 2, nakita nyo po binanggit yung salitang Jehovah. Lumabas po itong salitang Jehovah nung panahon po ni Moises. At ang sabi sa Exodus chapter 6 verse 2, and God spake unto Moses and said unto him, I am the Lord. Binanggit yung word na Lord. Yun po yung Jehovah. Kaya nung nagpakita ang Diyos kay Moises, nabanggit po yung salitang Jehovah. Ngayon po, ito pong salitang ito ay binanggit din po sa Exodus chapter 3 verse 14 na binanggit ng Diyos kay Moises, I am that I am. Kasi tinanong ni Moises, ano pangalan? Diba? Mo, Panginoon. Sabihin mo sa kanila, I am that I am. Ngayon, kung pupunta tayo sa New Testament, ginamit din po yung I am kay Jesus. Sa makatuwid, si Jesus at ang Diyos o si God na Jehovah ay tumutukoy din kay Kristo
sa bagong tipan na ang sabi ni Kristo, I am. Pag tinanong ka, sino ko? I am. Di ba? Ngayon, makikita po natin dito na itong salitang ito na sinabi dito sa Biblia ay pagkaingatan po natin sapagkat mahirap pong magkamali kapag binanggit natin ang pangalan ni Jehovah. At dito makikita po natin na itong salitang ito, no, ng Diyos o pangalan ng Diyos ay dapat ay bigyan natin ng respeto. Bigyan natin ng respeto ang Diyos. Kaya kung nirerespeto natin ang isang tao sa kanyang tungkulin, no, sa kanyang antas ng kalagayan ng buhay, lalo't mas higit nating bigyan ng respeto sapagkat ang Diyos na lumalang sa atin ay makapangyarihan. No? Ngayon, pangalawa, the actual implication of the usage of the name Jehovah. Ngayon, may mababasa po tayo sa Biblia yung mga salita ng Diyos na Jehovah Jireh, di ba? Yung mga may karugtong yung salitang Jehovah. Pag-usapan po natin yan. Ano ho ba ibig sabihin ng Jehovah Jireh? Ngayon, lumabas po itong salitang ito nung si Abraham ay nag-offer ng kanyang anak na si Isaac para sa Diyos. At nung nagtanong yung kanyang anak, Ama, nandito na yung mga kahoy at pang sunog sa kahoy at malapit na tayo sa offering place. Nasaan yung ating magiging hain? Ngayon hindi nagsalita si Abraham. At ang sabi na lang niya sa kanyang anak na si Isaac, God will provide. Jehovah Jireh. Ito po yung etymological significance niya na binanggit sa Genesis 22 verse 14. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh, as it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be seen. Yung Jireh, yung salitang Jireh, ito ay tumutukoy sa Hebreo na to see or to appear. The reason ng salitang ito na ipinakita ng Diyos sa atin, ito po ay tumutukoy sa provision, no? Kaya prevision, to see, yung prevision. Nakita na ng Diyos ang pangangailangan ni Abraham bago pa man nagsalita si Abraham sa kanyang anak na si Isaac, kung ano at saan sila saan sila kukuha ng i-offer sa Panginoon. Sa ating pong buhay, bago pa man po tayo humingi sa Panginoon, alam na po ng Diyos yung ating pangangailangan. Kung ang pangangailangan natin alam ng Diyos, ibig sabihin yan, ang Diyos ay maaasahan. Patunay niyan, no, sa nagdaang buhay natin, sa mga pagsubok na dumaan sa buhay natin. Paano ba kumilos ang Diyos sa atin at nasabi natin, thank you Lord, you are my Jehovah Jireh. Yung punto na talagang walang-wala ka na. Hirap na hirap ka na sa buhay. Hindi mo na alam kung ano ang gagawin mo. Patong-patong na problema ang dumating sa atin. Tapos sinanalangin na lang tayo sa Panginoon. Sabi natin, Panginoon, ikaw na po ang bahala. Hindi ko na po ito kaya. Tulungan niyo po ako. Alam ko, ikaw po ang God of provision. Nakikita mo ang aking kalagayan. Kaya pinagkakatiwala ko na po sa iyo lahat. Ganon din ang naging damdamin ni Abraham. Mag-o-offer siya sa Diyos pero wala silang dalang offering. At nung nadudun na sila, inilagay na ni Abraham yung kanyang anak, hiniga niya na sa susunuging apoy para ihain sa Diyos, at pagkatapos na sasasakin na lang ni Abraham yung kanyang anak para i-offer sa Diyos, ang sabi ng Diyos, huwag mong gawin yan, Abraham. Nakita niya yung ram nakasabit dun sa puno na kung saan niya in-offer si Isaac. At doon napatunayan ni Abraham, tunay na makapangyarihan ka o Panginoon. Ikaw po ang nagpo-provide. Kaya dito makikita po natin na itong pangyayari na ginawa ni Abraham sa kanyang anak na si Isaac ay porsyado ng mangyayari kay Kristo sa bagong tipan.
inoffer ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak na walang iba kundi si Kristo Jesus upang si Kristo ay mamatay para sa atin. Yun po yung implication ng prophecy nung inoffer ni Abraham ang kanyang kaisa-isang anak. Ganon din ang ginawa ng Diyos. Inoffer ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Siya po yung kordero na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ayon sa Biblia, sa Hebrew chapter 10 verse 4 to 7, ito po ang talatang bumabanggit sa pag-o-offer ni Kristo ng kanyang buhay para sa atin. For it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins. Wherefore, when he cometh into the world, he said, sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. Sabi ni Jesus, a body thou hast prepared me. In burnt offerings and sacrifices for sin, thou hast had no pleasure. Then said I, lo, I come. In the volume of the book, it is written of me, to do thy will, O God. Si Kristo po ay hindi pinatay. Siya po ay kusang nagbigay ng kanyang buhay para sa tao. Kasi po may mga nagtuturo po na si Kristo po ay pinatay. No, pinatay. Hindi po pinatay ang ating Panginoong Hesus. Sapagat mula sa umpisa pa lang sa lumang tipan, nag-usap na ang Diyos at ang kanyang anak na si Kristo na i-offer niya ang kanyang bugtong na anak. Kaya buong pusong inoffer ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. At yan po ang ibig sabihin ng provision. Nag-provide ang Diyos sa tao ng kaligtasang espiritual para sa atin na nawalay sa Panginoon. At hindi lamang po yan, no, sapagat ang Diyos din po ay nag-provide ng ating mga pangangailangan. Nagpo-provide ang Diyos sa mga panahon na kailangan natin ang sagot ng Diyos sa ating mga panalangin. Pangalawa, yung Jehovah Rapha. Ano naman yung Jehovah Rapha? The Lord that healeth. Ang Diyos na nagpapagaling. Ngayon, binanggit po yan sa Exodus 15 verse 26 na ang sabi doon, and said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and will do that which is right in his sight, and will give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases. Hindi ko ibibigay sa iyo ang lahat ng mga sakit na ito, which I have brought upon the Egyptian, for I am the Lord that healed thee. Nagpapagaling ang Panginoon. At nung ang mga Israelita ay umalis na sa Egypt, papunta na sa Promised Land, nangako ang Diyos sa kanila ng deliverance. No? Ang deliverance na ginawa ng Diyos, i-deliver sila sa pagkakaalipin, no? At sa kanilang paglakad, sabi ng Diyos, at magtitiwala sila sa Panginoon, God will provide ng kanilang mga pangangailangan. At kung sila'y magkasakit, the Lord is their healer. Ang Diyos ang magpo-provide ng kagalingan. At ang Diyos din po ang magbibigay ng tagumpay para makapasok sila sa Promised Land. Pero dapat, ang sabi ng Diyos, susunod kayo sa Diyos, magkakaroon kayo ng takot sa Diyos, at gagawin ninyo ang lahat ng sinasabi ng Panginoon. At yan po ang sinabi ng Diyos kay Moises. Kaya iningatan ni Moises ang mga salitang ito, no, para maingatan ang puso ng mga Israelita. At dito, kahit na alam nila na ang Diyos ang manggagamot, nasubok po sila doon sa pagpunta nila sa disyerto. Pagpunta nila sa desert, galing sa Egypt, pagpasok nila ron, wala silang mainom na tubig. At nung meron man silang nakitang tubig, ang lasa ng tubig ay mapait. Ngayon, nagreklamo kagad itong mga Israelita, Panginoon, pinalabas mo kami sa Egypt, pagdating namin sa desert, meron ng tubig, ang pait naman. So, nakita kagad ng Diyos ang attitude ng mga taong ito. Pinalaya ko na sa kayo, nakita nyo naman yung ginawa ko sa Red Sea,
Hindi pa ba kayo namangha sa kapangyarihang ginawa ko sa inyo? At nung nakita nyo ngang may tubig at kayo ay napaitan, wala man lang akong narinig sa inyong salamat, Panginoon, sa tubig. Pero sana po, Panginoon, ay wag naman yung mapait. Kaya lang, itong mga Israelita, nung nakita nila kagad mapait yung tubig, nireklamo kagad nila sa Diyos. So, likas po sa isang tao ang maging reklamador. Kaya kapag ka ang tao po ay reklamador, hindi siya makakaasa ng tulong ng Diyos. Maging ang kagalingan na kailangan gawin ng Diyos sa kanila, hindi sila pagagalingin kung sila may karamdaman. Bakit? Kasi ang puso po nila, reklamador. Yung bang binigyan mo na nga, imbis na magpasalamat kahit mapait yung tubig, hindi man lang naringgan ng Diyos na salamat. Napakahalaga pala ng salitang yun, salamat. Sapagkat mula sa salitang salamat, Panginoon, lalo pang bibigyan ng Diyos ng linaw ang mga lakbayin natin sa buhay. Ipoprovide ng Diyos ang ating mga pangangailangan. At tingnan niyo po sabi sa Exodus 15 verse 22 hanggang 27. At dinala ni Moises ang mga Israelita mula sa dagat na pula pagpunta sa ilang ng Sur sa loob ng 3 araw. Naglakbay sila sa ilang at wala silang nakitang tubig. Nang makarating sila sa Mara, nakakita sila ng tubig pero hindi nila ito mainom dahil mapait. Ito ang dahilan kung bakit Mara ang pangalan ng lugar. Dahil dito nagreklamo ang mga Israelita kay Moises, ano ang aming iinumin? Sabi nila kay Moses. Kaya humingi ng tulong si Moses sa Panginoon at pinakita ng Panginoon ang kanyang isang putol na kahoy. Hinagis ito ni Moses sa tubig na wala ang pait ng tubig. Nakita niyo po yung kapirasong kahoy na binato ni Moses doon sa tubig na mapait. Nawala yung pait. May kapangyarihan ba yung kahoy? Wala pong kapangyarihan yung kahoy. Ginamit lang ng Diyos na instrument yun para ipakita na ako pa rin, no, ang makapangyarihan na gagawa at tutulong sa inyo. Kaya pinaalala uli ng Diyos sa kanila ang mga salitang ito na sabi, kung susundin ninyo ako ng buong puso, ang Panginoon na inyong Diyos at gagawa ng mabuti sa aking paningin at susundin ang aking mga kautusan at tuntunin, hindi ko kayo padadalhan ng mga karamdaman gaya ng pinadala ko sa Ehipto dahil ako ang Panginoon ang nagpapagaling sa inyo. Kaya sa ating pong buhay, no, sa ating spiritual journey bilang mga anak ng Diyos, sana po wag dumating po sa puso natin na tayo ay maging reklamador. Sapagkat ayaw ng Diyos na tayo ay nagrereklamo. Yung konting hirap na nararanasan natin, wag nating ireklamo sa Diyos sapagkat marami pong iba dyan na dapat unang magrereklamo. May mga tao pong walang dalawang kamay, walang dalawang paa. Ang gumugulong lang sa kalsada yung katawan niya na mayroong kahoy na may bearing, ay may yung alam niyo yung gulong. Yung nakalagay lang yung katawan niya doon, tapos nagtitinda siya. Samantalang yung naman kumpleto ang kamay, kumpleto ang paa, nakapagsasalita, nakakakita, nakakadinig, siya pa yung nagrereklamo. Di ba? Puro reklamo ang madidinig mo sa kanya. Mabuti pa yung taong ito, putol na yung dalawang kamay, putol na yung dalawang paa, nagagawa pang maghanap buhay at hindi nagrereklamo. Siya dapat yung unang magreklamo at hindi yung kumpleto ang katawan. Kaya yung mga simpleng bagay na nararanasan natin sa buhay, kung minsan naman talaga, ikaw naman yung gumawa ng problema, hindi naman ang Diyos. Meron pong ganun Tayo minsan ang gumagawa ng problema at kaya nagkakapatong-patong ang problema. May mga bagay kasi na yung wala kang problema, gagawa ka ng problema. At kapag may problema ka na, dadagdagan mo pa yung problema. Kaya ang solusyon ng Panginoon dyan, para mawala ang mga problema iyan, na alam mo namang dadanasin ng tao, magtiwala po tayo sa Panginoon. No, pasalamatan natin sapagkat ang Diyos po ang nagpapagaling. No, ang Diyos din po ang nagpo-provide ng ating po mga pangangailangan. Kaya kita niyo po binanggit sa 1 Peter chapter 5 verse 6 to 7, no? Humble yourselves, no,
Therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time, casting all your care upon Him, for He careth for you. Kaya, ibigay natin sa Panginoon. Ibigay natin sa Kanya ang ating mga problema at hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Pangatlo, yung Jehovah Nisi. The Lord is my banner. Ito po ay yung nakikipaglaban yung mga Israelita, at habang si Moses naman po ay hawak-hawak yung kanyang kamay, na kapag binaba ng dalawang kasama niya, si Hur, no, at saka si Caleb. Ngayon kapag ito po ay bumababa, ang nangyayari, natatalo yung army ng Israel. Kaya ang ginawa nila, pinaupo nila si Moses sa bato at itinaas yung kanilang dalawang kamay, no? Itinaas ng mga kasama niya. Habang si Joshua ay nakikipaglaban, itinataas ni Hur ang kamay ni Moses, at sila po ay nagtagumpay. At dito nakita po natin na nung pinakita ng Diyos yung pagkakaisa ni Aaron at saka ni Hur para tulungan si Moses na itaas ang kanyang dalawang kamay, ito ay pagpapatunay na sa lahat ng laban, mahalagang makita natin yung suporta natin para sa mga leader ng ating mga iglesia, no? Leader ng ating mga tahanan. Napakahalaga po niyan. Kasi sapagkat yung ating banner, ang ating Panginoon, no? Sila ay nagtagumpay, sila Moises, dahil nakita ng Diyos na ang labang niyan ay laban ko. Kaya kung pagkakatiwala natin sa Diyos yung ating laban, hindi tayo pababayaan ng Diyos. May mga taong tutulong, maglilipap, mag-i-encourage po sa atin, sapagkat tayo ay gagabayan ng Panginoon para magtiwala sa kapangyarihan ng Panginoon. Sapagkat the name of the Lord is strong tower, the righteous runneth into it and is safe. Kaya kapag may mga pagsubok, may mga bagay na dumarating sa ating buhay, may tagumpay na magaganap sa ating buhay. At dito makikita din po natin yung Jehovah Tsidkenu, the Lord our righteousness. Ngayon, ang Diyos po ay matuwid na Diyos. At sa bagong tipan po, tayo pong mga makasalanan ay naging righteous sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo sa ating pagliligtas. Sapagat ang dugo ni Kristo ang naglinis ng ating mga kasalanan, tayo bilang makasalanan ay naging matuwid sa mata ng Diyos dahil sa kabanalan ni Kristo. Kaya sa Old Testament, the Lord our righteousness, ang Diyos po ang ating matuwid na Diyos na siyang sa atin ay nagbibigay ng kabanalan, no? Jehovah Tsidkenu. At yung Jehovah Ra, the Lord is my shepherd, no? Ang Diyos ang ating mabuting pastol. At ito pong salitang ito na shepherd ay binanggit din sa bagong tipan na tumutukoy kay Kristo Jesus, na ang Diyos, no, si Kristo ang ating good shepherd, great shepherd. At dito po sa lahat ng bagay na ginagawa natin sa ating buhay, pinoprovide ng Panginoon ang ating mga pangangailangan. Kaya kung iisa-isahin po natin Psalms 23, ito po ang sinasabi: perfect possession, the Lord is my shepherd. Perfect provision, I shall not want. Perfect position, He make me to lie down in green pastures. Perfect place, beside the still waters. Perfect power, He restoreth my soul. Perfect peace, I fear no evil. Perfect protection, Thou preparest a table in the presence of my enemies. No, perfect progress. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. So, pag binasa po natin yung shepherd voice ng ating Panginoon, no, the Lord is my shepherd. Kahit tanggalin mo yung salitang is, ang lalabas pa rin, the Lord my shepherd. Direktang pinapakita ng Diyos sa atin na ang Diyos po ang kumakalinga sa atin at nag-iingat sa atin upang hindi tayo, no, bumagsak, hindi tayo mapahamak, at tutulungan tayo ng Diyos sa lahat ng mga bagay na iniisip natin para sa Panginoon. Ngayon, sinunod po, Jehovah Shalom, na the Lord my peace. No? Kaya nga, di ba, pag kumakatok tayo, ang sabi ng mga tao, ang mga Kristiyano sa mga kinakatokan nilang bahay, Shalom, di ba? Peace be with you. Shalom, peace be with you. Ngayon, sa bagong tipan, binanggit po ng Panginoong Jesus na ang sabi niya, no, peace I leave with you.
Ibinibigay ko sa inyo ang aking kapayapaan. Ngayon, sa Bible po, si Gideon, nakipaglaban po siya, no, sa mga kalaban ng Israel. At sa kanilang pagtatagumpay, ipinakita ng Diyos na huwag kang matakot, Gideon. Madami man yang nakikita mong kalaban. Para sa akin, sila ay maliit lang. Kaya bibigyan kita ng kapayapaan. Magtatagumpay ka. Yun po ang ibig sabihin po nun. The Lord is our peace. Ngayon, Jehovah Sabaoth, the Lord of hosts, no? Ang ibig sabihin niyan, ang ating pong Panginoon, sa po yung ating the Lord of armies, no? At dito makikita natin yung makapangyarihang pagkilos ng Diyos, no? Bilang ating Sabaoth, no? Bilang ating Diyos na nagbibigay ng tagumpay. Kaya sa lahat ng binanggit ng Panginoon dito na salitang Jehovah, ay pagpapatunay na ang Diyos ay kumakalinga sa atin. Nag-iingat, naggagabay at nagtuturo sa atin upang makapamuhay tayo ng tama. Paano po yung mga taong hindi nagbabasa ng Biblia, hindi nakakaalam ng katotohanan? Ano po ang mangyayari sa kanila? Di ba meron po tayo mga ini-invite, invite kita sa Bible study. Mas gusto pa niya ang manood ng Netflix kaysa makinig ng salita ng Diyos. Halika, invite kita sa Bible study. Magusto pa niyang pumunta sa birthday party kaysa makinig ng salita ng Diyos. Pare, halika, Bible study tayo. May kainuman. Magusto pa niyang uminom ng alak kaysa umatin sa Bible study. So yan po ay mga nakikita natin sa mga taong iniimbitahan natin para makinig ng salita ng Diyos. Mare, baka may time ka. Baka pwedeng mag-share ako sa iyo ng, saka na Mare, marami pa akong gagawin eh. So yung nakita nyo po yung attitude ng tao, pag salita na ng Diyos ang ino-offer mo sa kanila, tumatanggi po sila. Ayaw namin. Bakit? Kasi wala namang mangyayari dyan eh. Pero kapag ang tao, dinatnan ng matinding problema, nagkasakit, naoperahan, no? Nagkaroon ng matinding problema, cancer. Ito mangyayari sa tao. Diyos ko po, tulungan niyo muna akong gumaling. Paano na yung pamilya ko? Ngayon kung magsasalita lang ang Diyos, bakit nung mga panahong niyayaya ka nung kumari mo, kapitbahay mo, na isi-share niya lang ang salita ko, pero bakit wala kang oras? Ngayong nasa ospital ka, saka ka nagkaroon ng oras. Nakuha niyo po, wag na nating antayin na ang buhay po natin mapunta sa critical na kalagayan, saka tayo tatawag sa Diyos. Ang problema po, matindi na ang problema ng tao, pero ayaw pa rin niya tumawag sa Diyos. Yun ang mahirap. Ang tindi na ng problema niya, walang trabaho, wala nang makain, ang daming bayarin, no? Lahat na yata ng kapitbahay na utangan, pati ka mag-anak na utangan, mga trabaho na utangan, lahat na nautangan niya na, baon-baon na siya na sa utang. Pero ayaw pa rin niyang lumapit sa Diyos. Pag tinanong mo yan, hindi naman ako nakakalimot sa Diyos eh. Hindi Mari, iba yung ibig sabihin, iba yung ibig ko sabihin. Kailangan maintindihan mo kung sino ang Diyos, sino si Jehovah. Siya ang makapangyarihang Diyos na tutulong sa iyo para magkatagumpayan mo ang mga problemang dinadaanan mo sa buhay. At makita mo na ang Diyos din ang nag-aayos ng ating buhay. Lahat po tayo walang perpekto. Lahat tayo nagkakamali. Meron pong isa lang mag-aayos ng ating buhay para maitama tayo. Yun ay walang iba kundi ang Diyos. Ang ating makapangyarihang Diyos na si Jehovah o God o Lord. Ganon din po ang ginawa ni Kristo. Sa tingin po ba ninyo, kapag wala ang Diyos sa buhay po natin, may tatama ba natin ang ating mga pagkakamali? Magmamayabang po tayo. Sasabihin natin, ano bang Diyos? Mas marunong ako sa Diyos. Di ba? Ano ang mangyayari? Ang sabi ng Biblia, ang nagpapataas o nagmamayabang, ibabagsak ng Diyos. Nakuha niyo po? Kaya, pasalamat tayo sa Panginoon sapagat ang Diyos po, hindi tayo pinabayaan. Kaya kung meron po tayong kapatid, kamag-anak, kakilala, i-share po natin ang salita ng Diyos.
Wala pong ibang tutulong sa tao, no, kundi ang Diyos, sapagkat kapag inuna ng tao ang Diyos, marami ang magagawang paraan ng Diyos para tulungan ang taong naghihirap. Pwede magpadala ang Diyos ng mga taong tutulong sa Kanya. Ang problema po minsan sa mga magkakapatid, ang unang nilalapitan ay yung kapatid. Dapat po ang unang lapitan ng tao ay ang Diyos bago ang kamag-anak, ang kapatid, o ang Bombay. Dapat una ang Diyos, sapagkat ang Diyos ang magpo-provide. Sabi nga, the Lord is my shepherd. Ang Diyos ang magpapalaging Jehovah Rapha. No, Diyos ang magbibigay ng tagumpay. The Lord is our banner. Kaya sana po naging pag-aaral po natin ngayong gabi patungkol sa pangalan ng Diyos ay huwag nating gawing biro, sapagkat wala pong ibang makatutulong sa atin kundi ang Diyos po. Hindi ang kapitbahay, hindi ang kamag-anak, hindi ang kapatid o kakilala, katrabaho, kaopisina o kung sino man. Ang makakatulong po sa ating pangangailangan, sa ating problema ay walang iba kundi ang Ama nating nasa langit. Tayo po ay manalangin. Jay, paki-close sa ating prayer. Lord Jesus Christ, maraming salamat po at nagtipon-tipon po kami ngayong araw po na ito at pinag-aralan po namin ang turo ninyo, Panginoon. Ingat at gabayan niyo po kami sa araw-araw ng buhay namin at maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen po. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na natutunan po namin ngayong gabi. Ikaw ang aming Jehovah. Ikaw ang aming makapangyarihang Diyos na tutulong at magagabay sa aming buhay. At sa gabing ito, kung matagal ka nang nakikinig ng salita ng Diyos, pero kapag ikaw ba'y namatay ngayon, alam mo ba kung saan pupunta ang iyong kaluluwa? Kung hindi mo pa alam, ito na yung pagkakataon upang makamit mo ang pag-asang ibinibigay ng Diyos, ang kapayapaang binibigay ng Diyos. At kung nais mong gawin yan, pwede kang sumunod sa panalangin. Dakilang Diyos amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa gabing ito ako po'y lumalapit sa iyo. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang mga kasalanan. Patawarin niyo po ako, tugasan ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. At binubuksan ko ang aking puso, Panginoon. Pumasok ka, manahan ka, maghari ka sa aking puso. Ako po'y nananampalataya sa ginawa ni Kristo doon sa krus nung siya'y namatay at nabuhay na muli. At ako'y nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat sa kaligtasan tinanggap ko sa iyo, Panginoon. Tulungan mo akong mamuhay ng tama ayon sa iyong kabanalan at magsimula na magbasa ng Biblia at ibahagi ko po ang iyong pagliligtas. Sa gabing ito, pagpalain niyo po ang puso ng bawat isa na kinig po ngayong gabi. Pagpalain mo ang kanilang mga pangangailangan, sagutin mo ang kanilang mga panalangin, pagalingin mo po ang may mga karamdaman, at yung prayer request ni Marjorie, pagalingin niyo po ang kanyang mahal sa buhay, at sa lahat po ng may mga dinaramdam na karamdaman, pagalingin niyo po sila, Panginoon, kapag ikaw po aming Jehovah Rapha, you are our healer, ikaw po yung Panginoon, at ikaw rin po ang aming Good Shepherd, na magpo-provide, mag-iingat at magpoprotekta sa amin. Kaya salamat, Panginoon, sa puso at pananampalataya ng bawat isa na ngayong gabi binigay namin sa iyo, Panginoon. Salamat po minsan pa, sa iyo po ang papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay, salamat po at